Good PM sa atin mga kaparmer. So ito medyo hapon na. Update lang tayo dito sa may harapan ng farm. Ayan, pinapalinis na natin. Medyo sumukal na ulit kasi itong area na to. Ayan, may mga bunga yung kakao natin. So ito yung pinapatrabaho ko sa kanila. Ayan, may mga bunga ito. Ito yung front ng harapan sa pasilangan ng farm. So ayan, gumrabi kasi yung sukal kaya pinauna ko muna yung dito. So ayan, malinis na. Yung huli natin na tinanim na dwarf, umupo na rin. Malapit na rin yung bubunga. Ayan yung development ng farm natin, within 10 years. So hanggang doon. So yung fully developed natin nasa nasa 10 hektarya. So dito na pupunta yung panahon ko. Within 1 decade. Isang dekada na po tayo dito. Ayan, ganyan na siya nagdidilim na yung lugar. Kahit pa paano meron na siyang production. Tulad ng nyug, buko, at yung mga fruit trees natin dyan. Avocado, kasoy, kakao. So yan yung pinaparami ko ngayon ng tanim, yung kakao. Ito yung plant nursery ko kasi mabigat. Nagawa ako ng plant nursery talaga. Mabigat kasi pag puro tayo bili doon sa ibang plant nursery, malaki aabutin. So marunong din naman tayo mag-propagate. Kaya lumikha tayo ng Yan na yung ating yung development, as in talagang siya, develop na talaga siya hanggang doon. Approximate 10 hectares yung ating na develop na within 10 years. So sa ibang araw siguro magbibideo ako doon sa kabila para may update din. So itong ginagawa ko pinapakita ko lang sa inyo. Hindi tayo nagyayabang dito, kundi pinapakita natin kung paano mag-develop ng lupa. Na kailangan talaga pag nag-develop tayo ng lupa, yung presensya natin nandoon. Hindi pwede pagkatiwala lang natin sa iba. Walang mangyayari. Kasi marami akong mga kasabay na farm dito na hindi gumalaw yung development. Wala. Kasi minsan pinagkakatiwala lang doon sa iba. So walang magandang development. Sayang yung yung pira. Kailan talaga dito yung talagang nandiyan ka, hindi pwedeng hindi. So mga kaparmer, yun lang ang aking naisiparating. Yung ibang katulad ko na may konting pira, mayroong mga medyo mura na lupa,
Bilhin natin para i-develop. Ang purpose ay magkaroon ng food production. At ipapiyaw ko lang, lagi tayong ginigirian ng China. Lamang nito pagka nagigira, mangyari yung gira, ang pag-uusapan natin ngayon is survival. Kasi shutdown lahat yung palengke na yan, pati bigas. So, survival pag-uusapan natin. Medyo yun, risky na yun. May pira ka man, wala ka mang mabili. So, isa yan sa na ginawa kong advanced na defensive na pamamaraan. Dahil marami na tayong saging dito, maraming nyug, gabi, lahat. So makakasurvive tayo. Kung halimbawa maggira, kung ilang taon niyang magigira, at least yung mga sa kabundukan naman, hindi naman madama yan sa bombing system. Sige mga kaparmer, maraming salamat sa atin at God bless sa atin lahat. Maraming salamat sa inyo. At suportahan po niyo ang aking channel, yung YouTube channel ko, Tatang Farmer TH. So nandoon din talaga yung marami kong upload na mga videos about farming. Either meron ding nahalo doon na kakaiba. So naniwala din kasi ako doon. Maraming salamat sa atin mga ka-TH, mga ka-farmer. Tuloy lang yung ating ginagawa sa buhay na alam nating ikabubuti. God bless sa ating lahat ulit at maraming salamat.